Eto, meron po akong babasahin mga kapatid. Alam na nating lahat ito. Mateo 23. Alam naman natin yan. Ngayon, papakita ko sa inyo mga kapatid. Ipaparalel po natin. Sundan nyo mga kapatid ng pagbabasa. Mateo 23:1. Patuloy. Nang magkagayoy, nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseyo sa luklukan ni Moises. So focus po tayo mga kapatid dun sa eskriba at mga pariseyo. At meron tayong ipaparalel. Sa 3 po, lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat, huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi ay at hindi ginagawa. Hey, alam kayo nun mga kapatid? Sinasabi nila, hindi nila ginagawa. Sino yun? Pag-ibig daw ko, no? Oh, sila'y walang pag-ibig. Ito, tuloy po natin, ha? 4. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat ng pasan at mahihirap na dalhin. At ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Oh, magpapatarget, pero hindi sila kasama dun. Datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ang kanilang daliri. Oh, FCGI, bonjing. Diba mga kapatid? Patarget ng patarget. Yung kapatid, mahirap. Bibigyan ng pasan. Samantalang yung district servant, merong SUV, may kotse. Pasasakyan ng bonjing nila. Sino hinihingan? Sino pinapatarget? Yung mga kapatid. Pero yung worker, yung KNP, district servant, hindi sila kasama ron. Nagpapapasan sila sa mga kapatid. Pero hindi sila kasama doon. Oh, datapwat, ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mangakita ng mga tao. Sarap lang sana to kung may kausap eh. Nakita niyo yan mga kapatid? Ulitin ko po 5. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mangakita ng mga tao. Nagliliwanag ang katampalasanan nila. Ayan. Gumagawa sila ng kabutihan, naglilimos sila para makita ng mga tao. Sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Gusto nila, obvious na obvious sila. Di ba? Nagliliwanag nga raw eh. Yan. May worker dyan, lilitsunin niya, itago sa pangalang Gilier. Grabe siya, Brad Ronnie. Di ba mga kapatid? Oh, tuloy po natin. Wala tayong paratang dyan mga kapatid Pinaparalel lang natin. Lumalapat eh. Oh, tuloy po natin. At iniibig ang mga pangulong dako. Kanina ko lang po ito nabasa, naalala ko lang mga kapatid. Hindi ito yung paksa po natin eh. At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga. Dumidikit sa mga pulis. Nagpapalakas sa mga mayor, sa mga pulis. Ay, grabe. Ayan. Walang paratang dyan, mga kapatid. Walang paninira dyan. Nagbabasa lang po tayo. Tuloy, 7. At pagpugayan sa mga pamilihan. At ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Datapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Ito, hindi lapat.
Alam nyo bakit? Hindi Rabi yung leader nila eh. Kaya, hindi uubra. Kaya nga, di ba, ayaw niya. Napansin niyo, mga kapatid, pag nasa labas siya, ito bigyan ko po kayo ng isang, hindi niyo, iba siguro sa inyo, hindi napapansin. Si Brad Ellie, nasa labas, loob at labas, ano tawag sa kanya? Ano tawag po kay Brad Ellie? Loob at labas. Loob ng iglesia, labas ng iglesia. Tawag sa kanya, overall servant. Ano pa ba? Baka meron ako nakalimutan pa. Diba, gano'n napakilala kay Brad Ellie? Si Daniel, ano pakilala sa loob? O, mamaya yan, tol. Mga delayed lang yung mga chat pala eh. Yung mga reaction eh. O, diba sa loob, si Daniel, siya yung overall servant. Pero paglabas, tama, Mr. Public Servant. O, ayun pa, kuya. Ayan. Mahal na kuya. Ano pa? CEO. CEO. Yan ang pakilala niya sa labas. Meron ba siyang pakilala sa labas? Overall servant siya? Or preacher? O mangangaral? Hindi niya pinapakilala yun. Bakit? Tama yung analyzation sa kanya eh. Pinagtatawanan na lang siya ng ibang mga relihiyon. Kasi hindi niya kaya mangaral. Kaya ito, okay siya dito. Hindi siya nagpapatawag na rabi. Bakit? Kasi talagang hindi siya sapat makapagturo. Sorry na lang. Ayan, CEO, tama. O ayan, di ba? Kuya the Explorer. Grabe naman kayo. Sugo, Brad Wally, si Hugo, sa loob, di ba? Sa labas, wala na. Subo na sa labas. Superman, tama. Yung mga matatagal ng kapatid, alam nila yan eh. Idol niya kasi si Superman. Alam niyo mga kapatid, psychologically, may problema yun. Yung ganon, idol mo, Superman. Ewan ko sobrang idol niya kasi yun si Superman. Feeling niya kasi siya si Superman. Hindi ko na tatagal pa eh. Basta, may problema pag ang idol mo si Superman. Kung gusto niyo malaman, tanungin niyo ako. Ayan. Sa 9 na po tayo. 9 ba? Tama. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay, siya na nasa langit. Guilty ako dyan mga kapatid eh. Hindi dahil ako nagpatawag na ama. May natatawag kami dati ama eh. Si Tay. Sino yun? Yung napagalitan ni Brad Ellie. Tinatawag siyang Tay. Sino yun? Si Tatay. Si Tatay Ebak. Ayan. Ito pa. Nauna lang comment nyo eh. Sa G's. Ni huwag kayong patawag na mga kuya. Sapagkat iisa lang ang inyong kuya sa makatwid bagay ang Kristo. Nakita niyo mga kapatid, yung kuya niya may ang. Napansin po ninyo? Title yun eh, yung ginagamit nila. Title yun eh. May high regard. Masama po yun mga kapatid. In disguise lang yung ang kuya. Pero Panginoon din yun. Napansin nyo? Ayan. Yung kuya mo bang sa literal, tinatawag mo, nilalagyan mo ba ng ang? Lalagyan pa ng mahal na kuya. Ano yan eh? Unconsciously, meron ka ng high regard. Pinupuri mo na yung tao. Yan. Antikristo yan, tama. Yan. Yan. Tuloy po natin. Datapwat, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ay nako mga kapatid. Sakto lagi.
yung bang lingkod, yung bang pinakadakila sa atin, naglilingkod sa atin? Hindi. Siya pinaglilingkuran eh. Ngayon nga, oh, nandyan nga yung tagamasahe niya, oh. At pagka pupunta sa lugar, hindi sila nabe-bless. Nauubusan sila ng pera. Oh, dahil paglilingkuran nila yung kuya nila, pupunta dun sa lugar nila. Yan. At sino mang nagmamataas ay mabababa. At sino mang magpapakababa ay matataas. Datapwat. Eto na. Eto. Lalagyan po natin ng para madaling intindihin. Yan. Lalagyan natin ng magre-replace lang tayo. Datapwat. Sa aba ninyo. Ulitin ko datapwat. Sa aba ninyo. Kuya. KNP. TP. District Servant. Zone Servant. Manggagawa. Mga mapagpaimbabaw. Sapagkat sinarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makakapasok. Napansin nyo yun mga kapatid, may papapansin po ako sa inyo. Sabi sa talata, datapwat sa aba ninyo, Daniel, KNP, TP, District Servant, Zone Servant, manggagawa, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Lahat ng mga lumalaban sa aral ni kuya nyo, sinasabi nyo na sa demonyo. Anong ginagawa nyo? Sinarhan ninyo ang kaharian ng langit. Meron bang relihiyon na nagsasabing ganon? Higi nga. Na pagka hindi nila kapatid, sa demonyo na. Di ba pagka sinabi mong, ay yang si Brad CJ, sa demonyo na yun, nadiliman na. Di sinarhan mo na ang langit sa kanya. Tama? Ano sabi sa'yo, Tol, Brad Badong? Ano sabi sa'yo ni Ruti sa Sondonsilyo? May sinasabi siya sa'yo, di ba? Sinarhan din sa'yo yung kaharian ng langit eh. Tandaan nyo mga kapatid. Ito tandaan nyo Masamang tao pagka nagbibintang sa kapwa niya tao na siya sa demonyo. Masama yun. Hindi diwa ng Diyos yun dahil ang Diyos ibig niya maligtas lahat ng tao. Kaya ang isang tao magsasabi sa kapwa niya tao na siya sa demonyo na, masamang tao yun. Tandaan nyo yan. Ito yung sinasabi sa talata. Ulitin natin. Sa aba ninyo, kuya, KNP, TP, mga manggagawa, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Sapagkat kayo'y hindi nagsisipasok at nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Gusto nyo, kayo lang ang hebenyan. Yun ang diwa doon. Basahin nyo. Basahin nyo. Nakita nyo, ang linaw. Sabi niya, sapagkat kayo'y hindi nagsisipasok. So, yun yung isang anggulo. Ayaw niyang pumasok. Nilagyan niya ng different perspective. At ang nagsisipasok man, o kung ikaw naman pumapasok ka, feeling mo, heavenyan ka, ano sabi? Ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Ang sasagot sa iyo, magkita na lang tayo sa finals, Brad. Sakto. Tuloy po natin. Sa aba ninyo, kuya, KNP, TP, Zone Servant, District Servant, manggagawa, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin. Kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Alam nyo, ito pa. Himayin natin yung talata, mga kapatid. Sabi, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao.
Nung panahon nun, mga kapatid, pag sinabi mong babaeng bao, yan yung mahihirap. Yan yung mga mahihina. Yan yung mga mahihirap. Sinasakmal nyo. Binibigyan nyo ng patarget. Ginagaslight nyo. Tinatakot nyo. Bakit? Mahihina kasi sila eh. Kaya nakita nyo power tripping nyo dyan. Marami kayong mga sinususpindi, hindi dapat suspindihin. Marami kayong ini-implement na sobrang hihigpit na mga batas, wala naman sa Biblia. At pagka konting kibot lang, suspindi. At pagka meron lang nagtanong, Brad, totoo ba may Area 52? May labang ka ba kay Kuya, Brad? Yan. Nasasaktan lang ako kasi may mga kapatid. Helpless sila eh. Hindi sila makapagsalita. Binrand na lang silang masama na sila. Pero walang ganong diwa ang kapatid. Yan ang ginagawa nyo. Sinasakmal nyo. Kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Tandaan nyo yan, mga manggagawa. Yung kalupitan nyo sa mga kapatid, yung pupuntahan nyo, dadalawin nyo, magpapakita lang, nag-iisa lang siya. Nung lumapit yung kapatid, yung pala, yung 5 nandun sa gilid, yung 3 nasa gilid. Mga mapagpaimbabaw. Sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. Di ba yan ang ginagawa nyo ngayon? Nagbabahay-bahay kayo ngayon? Hindi para dumalaw at para magmalasakit sa kapatid. Kundi takutin ninyo, i-gaslight ninyo. Di ba yan? Yan ang mga sumbong sa amin ngayon ng mga kapatid. Yan. Naghahanap kayo ng kakampi nyo. Kami, hindi kami naghihikayat. Patunayan, ang dami ko pa nakakausap na kapatid. Wala silang kamalay-malay na exit na ako. Wala silang kamalay-malay. Wala akong hinikayat ni isa sa kanila. Tandaan nyo yan. Wala. Hindi ko diwa yun. May kausap ulit akong kapatid. Nagulat pa ako. Matandang kapatid na rin yun. Tumatawag. Hindi ko sinagot nung una. Kasi, ayokong sa akin, kung gusto nyo manatili dyan, may kapatid na manatili dyan, well and good. Wala sa akin yun. Kung dyan ka nakakaramdam ng kapayapaan mo, di dyan ka. Malapit naman sa akin yung kapatid. Hindi naman siya nag-message. Miss call lang. Tinawagan ko. Tagal din namin nag-usap. Nangungumusta lang pala siya. Kumusta niya yung asawa ko? Kumusta kami lahat? Wala akong sinabi, mga kapatid. Hanggang nagbabay kami nung wala akong sinabi sa kanya. Isa lang yon. Sa marami ko rin nakakausap na mga kapatid na walang kaalam-alam, umexit na ako. Kaya yung pinaparatang nyo, na naghahanap kami kakampi, no. Hindi kami naghihikayat. Yan nga ang nasa budhi ko eh. Kung gusto nyo dyan, nire-respeto ko kayo. Respetuhin nyo rin ako kung ayaw ko na dyan. At kaming lahat na mga nag-exit, respetuhin nyo rin yung desisyon namin. Tama? Di ba mas tama yon? Ayaw na nung kapatid. Hindi na nga nagpapakita. Tapos, kukulitin nyo. Ayaw magpakulit. Dapat nakuha mo na yung signal. Nagbibigay na siya ng signal na ayaw na niya. O di hayaan mo na. Respetuhin mo yung kapwa mo. Ayan, yan ang gawain nyo. Naghahanap kayo ngayon ng makakakampi. At kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ang impyerno kaysa inyong sarili. Yan ang ginagawa nyo ngayon. Paano? O pagkatapos niyan,
Lahat na rin ng mga kapatid na umexit, tataniman nyo na rin yung dinalaw nyo. Alam nyo, si Brad CJ, masama yan. Alam ko pinaggagawa niyan, sabi ni Nante Santos. Sabihin mo, isa-isay mo. Tinanong ka nga ano ba yung ginawa niya? Wala naman. Sabi rin isang kapatid at marami pang iba na nagsasabi kayo ng against sa akin, wala naman kayo masabi. Yan ang paninira. Yung sabihin mo, yung isang tao nagnakaw at totoo namang nagnakaw, paninira ba yon? No. Totoong nagnakaw siya eh. Pero sabihin mo yung isang tao, nagnakaw, hindi naman siya nagnakaw, yun ang paninira. O sino ngayon ang naninira sa atin? Reynante Santos. Kaya, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ito mga kapatid na nakakausap naming mga exit, mababait sila. Wala sila masamang budhi sa inyo mga kapatid dyan sa loob. Wala. Wala. Hindi katulad nyo. Ang tingin nyo sa amin, mga demonyo. Tandaan nyo, hindi yan ang diwang tinuturo. Ang may alinlangan, mahabag ka. Mahabag. Dahil ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Tapos ikaw ba brand mo ang mga taong lumabas sa demonyo? Ikaw may diferensya. Ikaw ang walang unawa. Sa aba ninyo, kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasabi, kung ipanumpa ninuman ang templo at walang anuman, datapwat kung ipanumpa ninuman ang ginto ng templo, ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alimbaga ang lalong dakila, ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto. Yan, hindi nyo mapahinto yung patarget nyo. Natitisod na ang mga kapatid, ayaw nyong ihinto. Bakit? Mas mahalaga sa inyo ang patarget nyo kesa doon sa natitisod na mga kapatid. Yan ang totoong nangyayari ngayon sa MCGI. Majority ng natitisod na kapatid dahil dyan sa walang humpay na mga patarget nyo. Sa pilitang pag-aabuloy, sa pilitang mga project. Alam nyo mga kapatid, bigyan ko kayo ng ng idea. Ang abuloyan po, talagang bagsak na. Bagsak na. Ngayon, walang paraan para ma-boost mo yung kusang loob na tulong. Hindi tulad noon. Meron kang pang-boost. Kasi si Brad Eli nangangaral. Nagbabayan-bayan. Lumalabas siya. So may expenses talaga. May binabayarang satellite. Bakit? Nagsasalita siya araw-araw. Kaya, pag sinabi mo lang yun, tutulong ang kapatid Alam mo, meron pupuntahan. Ngayon, wala Paano ngayon palalakasin yung abuluyan? Wala nang maisasabing anong gawain. Lahat naman ng mga feeding program, lahat ng mga kung saang lugar yon, sila ang gumagastos doon. So, para magkaroon ng income ang iglesia, para ma-maintain niya sa kanyang sarili, maglalagay ng mga project. Maglalagay ng ospital na hindi naman matatapos. Alam niyo mga kapatid, napakalabo ng ospital na yan. Mapatayo pa nga lang, hirap na. Ang operational cost ng ospital ay napakalaki. Tapos free hospital, kalokohan yan. Yun yung sa South Cotabato na ospital na-maintain yun. Free. Bakit? Gobyerno yun Yun ang gusto, kaya gustong manalo ng BH party list na nagtataguyod ng same-sex marriage. Bakit? Alam nyo na yun. Yan. Pero kung ang iglesia lang, hindi kayang i-maintain ang ospital na yan. Hindi. Yung UNTV building nga lang Alam nyo, ang structure, hindi forever. Kung talagang seryoso sila dyan,
Kinapos na yan long time ago para mapakinabangan. Wala na. Nagde-deteriorate na yan. Ang mga rebar niyan sa loob, hindi yan lifetime. Ang konkreto, hindi lifetime. Ano ibig sabihin? Para makakolekta ng pera, kailangan may project. Ang gobyerno, para kumita, naglalagay ng mga project. Dun siya kikita. Ganyan din ang ginawa ngayon sa iglesia, sa MCG iCares. Naglagay ng mga project, naglagay ng mga pa-target. Oh. Di ngayon, merong target. Meron ngayong tukahan na. Mga kapatid, hati-hati po tayo. Hatiin natin yung 1 milyon. O kayo po, tigda 200,000 po tayo bawat lokal dito sa ating distrito. Ayan na. Tapos, bababa na sa lokal. Maghahati-hati na. O kayo Brad, 10,000 po sa inyo. O. Ngayon, utang mo na yon. O, ayan na. O. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi ka nga nagbigay ng kusa, pero may utang ka, may target eh. Yan mga kapatid. Kaya totoong captive market na lang ang mga members ng MCG iCares.